manluluwas, savior. Kaya sabi ko sa pare, tika, mukhang mali ata ito pero hinayaan ko lang. Tapos, siyempre, kung noong panahon na yun, ay kung talagang galit at ayaw na mga tao Walang signal dito. dahil sa mga kalaban noon ng ating presidenteng PRRD ay mga political animals, suportado ng mga political animals. Ibig sabihin, kumpito, Ricardo sila sa mga logistics, ang lahat, kung ano pa. Alam mo nung, siguro alam naman natin lahat yan, na mismo ang mga kalaban ni Mayor Digong Duterte noon, nung mayor pa siya nung tumakbong as presidente, namimigay ng kung ano-ano, mga t-shirts, pagkain dito, lahat-lahat binibigay. Pero nagulat ako doon sa bayan ko at sa ibang bayan, nabalitaan ko rin, na nakapila sila sa printing press para sa t-shirts. At ang sinusuot nila, hindi yung mga binibigay ng mga kandidato naging kalaban ni PRRD noon. So doon pa lang nakikita natin, totoo ang pare na sinasabi na darating ang manluluwas o ang savior. Okay, natapos na kung kailan humarap si PRRD sa Kongreso at sa Senado. Nalaman na ng lahat saan ka makakita ng isang Pangulo na consistent na sinasabi niya before siya naging presidente at consistent nung siya ay nakaupo sa loob ng 6 na taon at consistent pa rin nung hindi na siya presidente at sinasabi niya, I am accountable. Kaya ba ng presidente ngayon na sasabihin niya, I am accountable sa lahat ng mga nangyayari? Mismo ang mga kabinete, hindi natin napakinggan. Hindi natin nalalaman kung gumagawa o nagtatrabaho pa sila. Ano nangyari dito sa... Okay. Wala na rin live. Darating na tayo dito sa pag-usapan natin kung bakit nandito ako. Walang nag-anyaya sa akin dahil nasubrahan na ako at punong-puno na, kinaalala ko tuloy, baka mangyari na naman ang nangyari noong 1986 at mangyayari sa 2024. Ayaw natin ng gulo. Meron tayong mga electoral process. Pero tanong natin, ang ganda ng unit team, 31 million ang bumoto. Pero ang tanong, bakit ngayon biglang pumutok, sumabog? Saan nag-umpisa? Ay, hindi nagbago, adik pa rin si BBM. Yes! At ang isa, sa nag-umpisa kung kailan nila gustong durugin si Pipi Sara ay dahil nakatingin na sila para sa 2028 eleksyon kung sino maging Pangulo. Sino nag-umpisa? Sa Kongreso. At ang matindi, ito na po, hanggang ngayon ang pinag-uusapan ang confidential fund. Para po sa hindi nakakalam at lalo na sa mga nanood ngayon na nagbingi-bingihan pa rin kung ano yung pinag-usapan ang pinagmulan. Ang confidential fund po, yun po ang tinatawag na intelligence fund. Yun din po ang tinatawag na contingent fund. Bilang isang mayor, ang lahat ng local government units sa buong Pilipinas at kahit ang national government agencies, mayroon po silang contingent fund or confidential fund or intelligence fund. Sa amin, sa local government units, nakasaad dyan na 5% ng budget na nakaalat para sa peace and order at 30% ng 5% na yan na nakalaan ay intelligence fund. Lahat ng bayan, city, munisipyo, except barangay, mayroong tinatawag na intelligence fund. Ngayon, bakit sa dami-daming dapat pag-usapan, dapat iimbestigahan,
nakatutok lang doon sa confidential fund na saan nag-umpisa. As a Vice President, nung nakaupo noong 2022 dahil nandyan pa ang unit team, bakit si VP Sara lang ang iimbestigahan? Smart. Bakit hindi kasama ang Office of the President? Bakit? Sino nagbigay ng pundo? Wala sa GAA yun. Binigay ng pundo through DBM, Department of Budget and Management. Sino nag-approve niyan? Ang Pangulo ng Pilipinas. Ngayon, nakakasakit, nakakatuliro na. Napabalik-balik kung ano man, Diyos ko por santo, mayroon tayong commission on audit. Nagugulat na lang ako. Allah, ang Kongreso pala ay auditor na. Nawala na yung commission on audit. Kaya sabi ko nga baka gagawa sila ng batas na magkaroon na ng commission on audit na bago na under ng legislative branch ng gobyerno o ng Kongreso. Pero ito po, sasabihin ko po sa inyo at sa lahat ng hindi pa nakaintindi. Ito po ang hindi lang na nagsisimula o hindi lang ito na ang panahon na sinasabi natin sila ang nag-umpisa, tayo ang tatapos. Ang ginawa nila ngayon kay Atty. Lopez, sobra na. Tama na. Isang abogada nakakaintindi sa batas. Kasi ako po, hindi naman po ako abogado, isa lang po akong certified public accountant, isang auditor. Ang naintindihan ko lang sa sinasabi ng contempt, ang sinasabi contempt of court. May nakalagay court. Wala namang sinasabi ng contempt of Congress, contempt of Senate, contempt of court. Ibig sabihin, may korte. Pero anyway, itong ginagawa kay Atty. Lopez ngayon, hindi lang sa human rights violation, binabalik na nila ang batas na gusto pa nilang dalhin sa correctional. Sino-sino pang dinadala sa correctional? Kriminal. Yung nasa piskalya pa nga, hindi nga pwede dalhin doon eh. Diba? Dahil may due process. Pero itong ginagawa, mas mabuti pa, magdeklara na lang siguro ang Pilipinas ng martial law. Mas maintindihan pa siguro natin, di ba? Kasi ginagawa ng martial law eh. Ginagawa na yung babaliin ang nasa democratic form of government. Nababali na kung saan wala ng independence sa bawat ahinsya or gobyerno. Ang Commission on Audit sinasaklaw na ng legislative, ang Office of the President sinasaklaw na ang lahat ng pwedeng gawin, pati batas ay pwedeng baguhin. Pero ayaw magpa-tractor. Yes, isa sa nakakalungkot po, balik po tayo doon sa abuso sa droga. Nakakalungkot po kasi ang naririnig lang natin noon is shabu. Pero nung pumutok po sa bagong administration, meron palang letter C. Ano yun? Cocaine. Kasi may nagsabi din sa akin na ang cocaine din pala ay ginagamit lang ng mga pangmayaman. Ang pangmahirap daw is shabu. So, sa bagay, sinasabi naman talaga na ang isa sa magandang negosyo daw ay ang droga. Kaya nga galit na galit ang